Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. sa ating pag-aalay ng pinakamataas na panalangin ang misa. Pakinabangan natin ang iaalay nitong grasya sa pamamagitan ng pag-amin muna ng ating mga kahinaan at pagpalya. Humingi tayo ng awa sa Kanya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na Kanyang ipinangako. Sapagkat pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iya'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sanang siya paulit-ulit na mamatay mula pa nang matatag ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siyang napakita, ngayon magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao.
Siya'y muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat siyaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yaon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya na Beelzebul, prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palalayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang yon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang yaon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makakapasok sa bahay ng isang taong malakas at makakaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya mananakawan ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos.
Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo, hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Meron palang kasalanang hindi mapapatawad. Laman ng ebanghelyo na aking binasa. Galing mismo sa bibig ni Jesus. Kasalanang hindi mapapatawad. Ang tawag dito, paglait sa Espiritu Santo. Paglait sa Espiritu Santo. Hindi madaling unawain ang paksang ito dahil ang alam natin lahat ng kasalanan pwedeng patawarin. Pero si Jesus mismo ang nagbabanggit ngayong umaga, kapag ang Espiritu Santo ang nilait mo, hindi ka tatanggap ng kapatawaran. Ano ba yun? Anong kasalanan ba ang paglait sa Espiritu Santo? Gagamit ako ng isang halimbawa, paglalarawan. Ako po ay matagal ng teacher sa seminaryo. Mahigit 30 taon. May 2 uri ng estudyante na ang hirap turuan. May 2 uri ng estudyante na ang hirap pataasin ang nauunawaan. Ang una na estudyante na ang hirap turuan, ito. Yung nagtuturo ka, hindi nakikinig dahil sa isip niya, alam ko na yan. Sa isip niya, kaya kong basahin ng sarili yan sa libro at mauunawaan ko. Sa madaling salita, hindi ko kailangan na makinig sa lecture mo. Mapagmataas. Pagdating naman ng exam, bagsak naman. Papaano mo tuturuan ang ganoong uri ng estudyante kapag ang tingin sa guro, hindi niya kailangan? Alam nyo ang tawag sa ganitong maling pananaw? Presumption. Ang mahalagang papel ng guro sa estudyante, minamaliit niya. Ang teacher ay mahalaga para sa isang estudyanteng mag-aaral. Pero ang halaga ng guro, ang halaga ng kanyang paraan ng pagtuturo, minamaliit ng estudyante. Hindi lang minamaliit, binabaliwala. Nagsasara siya ng kanyang ambag sa pag-alam, sa paglago, sa kabanalan. Presumption. Ang ikalawang uri ng estudyante na ang hirap turuan, ito naman. Hindi rin nakikinig ng todo dahil ito naman ang kanyang saloobin.
Mahina ang ulo ko. Hindi ko yan hahagip. Huwag na lang akong makinig. Maniwala kayo, may ganyang mga estudyante. Lalo na kung may nakaraang quiz na siya'y bumagsak. May nakaraang major exam na siya'y bumagsak. At sasabihin niya sa kanyang sarili, mahina, mapurol talaga ang ulo ko. Wala na akong tsansa, hindi na ako papasa. Ba't pa ako makikinig sa oras na ito? Punan nyo, itong ikalawang uri, kabaligtaran nung nauna, itong ikalawa, wala na akong pag-asa. Ang tawag naman dito, despair. Kaya, ang teacher na nasa harap niya, sarado na siya. Para ano pa na makinig ako sa'yo? Bagsak din naman ako. Dalawang uri ng estudyante, paano sila matututo kapag pilipit, makitid, mali ang kanilang pananaw sa harap ng guro na magbibigay liwanag sa kanila. Presumption, yung una, yung ikalwa ay despair. Mga kapatid, ganyan ang panlalait sa Espiritu Santo. Ang papel ng Espiritu Santo sa isang tao, bigyan siya ng kaliwanagan upang maikayat siya na ang Diyos tanggapin sa kanyang buhay at makatagpo siya ng buhay na ganap. Papaano mo dadalhin sa kabanalan ang isang taong punong-puno ng pride? Presumption. Ang Diyos, hindi ko kailangan. May kanyang galing ako. Kaya kong umasenso kahit hindi hihingi ng tulong sa Diyos. Magaling ako. Papaano mo dadalhin ang Diyos sa ganitong tao? Pride. Ang Diyos na mahalaga, minamaliit niya. Ang Diyos na magbibigay sa kanya ng kabuluhan, kanyang minamaliit sa kanyang tansya. Pride. Ganon din naman, kabaligtaran nito. Kapag tayo'y nahulog sa despair na ang ating kinabagsakang kasalanan, sasabihin mo sa iyong sarili, wala na akong pag-asa. Hindi na ako makakaahon sa dilim na ito. Para ano pa na ako'y magkumpisal? Para ano pa na ako ay sumimba? Pabulusok at pababa na ang buhay ko. Yan mga kapatid, ang kasalanan laban sa Espiritu Santo. Magkaibang dulo. Kapag ang Diyos minamaliit mo, hindi ka sisimba, hindi ka magkukumpisal, at ang iyong kinabukasan, isinasalalay mo sa iyong di umano'y makapangyarihang kamay. Panlalait sa Espiritu Santo. Kabaliktaran, kapag naman ikaw tingin mo'y wala ka ng pag-asa dahil ikaw ay pumalya at ang Diyos tinalikuran mo na, panlalait din yan sa Espiritu Santo. Punahin nyo at dyan tayo itinutulak ng demonyo. Maging matalino tayo. May pagkakataon na tayo'y may pagsisikapan, tama na, kaya ko to. Mali.
ihingi mo ng tulong sa Diyos. Maliit at malaking pagsisikapan, dalhin mo sa Diyos. Ganon din, kung ikaw ay pumalya, lumapit, bumalik ka sa Diyos. Lahat ng ito ay paraan upang tayo'y lumago sa kabanalan. Maging matalas sa pamamaraan ng demonyo. Dadalhin ka ng dahan-dahan sa paglait sa Espiritu Santo. Hihikayatin kang maging mapagmataas, independent, o kaya'y hihilahin kang pababa na wala ka nang magagawa. Sa misang ito ang ating hilinging biyaya na mamuhay tayo sa gabay at paliwanag ng Espiritu Santo. Kapag tayo'y nagmamataas, tayo'y sisidlan ng pagpapakababa. At kapag naman tayo'y nawawalan ng pag-asa, humawak tayo sa kamay niya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Mula sa pagsikat hanggang sa pagbuod ng araw ang kaluluwan, dapat nating papurihan si Jesucristo sa huli naghahandog ng papuri at pasasalamat. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid, paghahain natin kanugdan ng Diyos sama na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog, ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos, puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama, tunay kang marapat na ikaw ay pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo'y likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Aming alay, tinapay na nagbibigay buhay, kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Papa, Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon, tayo ay isang pamilya, taimtim, tumawag tayo sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
iadya kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming sala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigaya ng kapayapaan. Peace sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, magsiluhod ang lahat. Sa anyo ng tinapay at ng alak, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga sala, mapalad, lahat natatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming bigay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayon taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang lahat ay magsupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalabindalwa ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Ang lahat ay magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa pagtulong ng mga larawan at mga dasalan. Ihanda ang inyong mga pababasbasan.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukalang lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan at butihing Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kasama si Maria at si Kristo. Salamat sa Diyos.